Sa libro ni Salmistang David, verse 6. Young people sa labas, dito sa loob. Young people sa labas. Parang Si Joshua, pasok ka sa loob. Sa verse 6. Chapter 85. Tama, 85. Verse 6. Ako na lang pong babasa sa verse 6, Psalm 85. Ang pangalawang basa, kayo na rin po. Ang sabi po ng Bible, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Kayo po ang babasa. Go. Sabay-sabay basahin. Go. Ay mo na lang yung Diyos sa mga mangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ang special number. Salamat po sa mga bisita nandito ngayon. At ang bawat membro nandito ngayon o Diyos ay kausapin mo sila sa magitan ng salita na maunawaan ko nila ang kahalagaan ng paglapit sa inyo at ang hindi ka mahalaga ang paglayo. Kundi hangad namin o Diyos na magkaroon ng pagkapalang bawat isa sa magitan ng biyaya. I pray ka po sa mga kaaway, huwag kumilos at tulungan po ang iyong lingkod. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Hello. Makinig po, magandang umaga po, including po kapatiran nasa Norway. Mr. Karen, Dennis family, how are you there? At ganun din po kay Sister Remy, paki-regard mo ako sa kanila. Hindi lang po sa kanila, mga kapatiran doon, saan man sila. At lahat po nandito ngayon. Salamat po ang iyong pagdalo. Salamat sa special number at ang buhay. Dito po sa ating usapin, verse 6, yung pong revive us again, ay tinutukoy lamang po yung mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, kailangan hindi ma-revive yan. Maaari sa physically, but not spiritually. Kasi they are considered dead spiritually. Pero magpasalamat tayo sa Diyos, tayo po ay tinubos at tayo po ay iniligtas. Sa mga taong tinubos ng Panginoong Hesus, ay dumating sa atin po yung kahinaan in the faith o pananampalataya. Kaya kailangan po natin ang revival. Ang revival, ibig sabihin ng revival, is the fire of God's falling. God falling. Yung pong revival ay nagmula sa Diyos. Ang revival, it is a returning or it is a recharging in the faith. It is from the gospel alone that can revive us again. Hindi po sa magitan ng red crowns, sa magitan ng larong football, volleyball, basketball, tennis. Ano po yung mayroon sa lupa na magre-revive sa atin ng revival? Physical revival, yung physical revival po, pwede tayo po magkaroon ng encouragement. Sa magitan manood ka ng sine, yung mga bagay po na nakikita mo na nakaka-encourage sa'yo upang magpatuloy maglingkod. Ano pa? Yung sa magitan po ng basketball, manunood ka ng basketball, pagpalipasan ng oras, sa magitan po ng pag-attend ko sa sabungan, ano pa? Pag-attend ko sa pagpunta sa mall, marirevive ka, marirepress ang katawang ito, itong physical refreshment. Pero yung revival na tinutukoy ng Bible, a biblical revival is not found, is not find there. Hindi mo kailanman matatagpuan yung mayroon po sa lupa. It is only by the gospel alone that can give us a kind of revival that God will be praised. Wala ka pong matatagpuan sa lupa a kind of revival na magbigay po ng revival spiritually. It is only physically but not spiritual revival. Yung pong revival na gusto ng Diyos, hindi rin po sa magitan ng pag-aawit, sa magitan ng singing contest, o yung ginagawa po ng kapapanood niyo po sa TV.
Yeah, I saw your, ano ito? Your voice. I can see your voice. Okay, I can see your voice. Hindi rin sa pamamagitan ng pag-aawit na magaganda. Magandang tono, maganda po ang lahat. Sumunod po sila sa rules ng pagkaawit. Nandun lahat, nasa kanya yung tono, lahat po. Pero hindi po yan ang revival. Kung gusto mo ang revival, attend the Church of Gethsemane Christian Baptist. Makikita mo ano ba talaga yung biblical revival. That is the title of the message. Kung muna mapuntos, biblical revival. Una sa Isaiah, upang baybayin po natin yung biblical revival na ayon po sa 85 verse 6 ng Psalmistang David. Buksan natin sa libro ni Psalmistang sa Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 3. Ano ba yung napaloob po sa Isaiah chapter 6 verse 3? And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Binanggit yung tatlo. Holy, holy, holy is ang masahe po ng Bible, is the Lord of hosts. Ang mga Panginoon ng mga hukbo dito sa buong planetang Earth o the whole Earth, yung arangalan hindi po nagmula sa sanlibutan ito, kundi nagmula rin sa Diyos. Kung walang Diyos, hindi kailanman magpuri ang sanlibutan sa Diyos. Kaya ang Diyos din ang pinanggalingan ng umang. Dapat ang buong mundo galangin, purihin ay ito pong Panginoon. Kaya unang punto sa revival is an exaltation of God. Sa Isaiah 6:3, revival is an exaltation of God. God's on the throne. Yung pagtira o ang Diyos ay nasa trono, God being preeminent, first place in the lives of His people. First place. Yung kanyang kapangyarihan na Diyos o yung kanyang trono nasa taas. Ipinipicture po ang kanyang kapangyarihan, first place in the life of the believers. Yung buhay natin ng mananampalataya dapat first place. Una dito sa ating buhay ang Diyos na makapangyarihan. There is no revival when God is not our first place in our life. There is never revival comes in our life without first putting God our first place in our life. Kailanman walang revival kung hindi mo muna unahin ang Diyos. No matter how much we give, shout or sing or to praise the Lord, you cannot obtain revival without giving first place God in your life. Amen? So, church need to rediscover the size of God. The church, ang mananampalataya, kailangan na i-rediscover, malaman kung gaano ba kapangyarihan ng Diyos, kung gaano katatag ang Diyos, kung gaano ang kanyang buhay na limitado o mayroong wakas o wala. Malalaman dapat ang bawat mananampalataya sa magitan ng banal na kasulatan. Ang problema sa mga Kristiyano, hindi po nila binabasa ang banal na kasulatan. Mas higit po yung libro sa lupa. Paano mo ngayon makilala ang Diyos? The first place sa buhay mo upang magkaroon ka ng revival. Kaya, ang sabi po ng Bible, church are the dust, or the clouds I should say. I'm sorry. The clouds are the dust of His feet. The clouds. Tingnan mo yung ulap, first heaven. Yun po ang batayan. Doon nakatungtong, ang paa ng Diyos. Meron ba makagaya ng ganyan? Wala namang, isang ulap yan, nakikita mo ulap. Kung pupunta ang aeroplano doon, wala naman naka-base yung aeroplano kung hindi nilipad ng ganyan. Kung matagal yung paglipad ng yung kanyang parid-parid, wala na, babagsak yan. Pero yun po ang tungtungan ng kanyang paa, na ayon sa Nahum chapter 1 verse 3. He measured the water in the hollow of His hand. All saved are in the hollow of His hand. Kaya niya pong measurein kung gaano kalawak po ang lupain o ang karagatan. Kaya niya rin po, ang sabi po ng Bible, yung mga saved na hawakan sa umagitan ng kanyang mga kamay. Dahil ang Diyos, ang kanyang kamay ay
ay mahaba. Wala ko ang hindi nakakayanin na hawakan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kung kilala mo ang Diyos na ito yung Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan, itataas mo sa buhay mo ang Diyos. Kung bakit meron pa rin tayo kung may oras, may panahon, hindi mo kilala ang pinupuri mo. Kung kilala natin ang buong puso natin ang ating pinupuri, mababanal na Diyos, makapangyarihan na Diyos, God, ang aking pagpupuri, ay malayo pa sa iyong mga sandal. Makikita mo kung gano'ng kalimut po tayo. Hindi mo sasabihin na, may oras ka, ako basta sa kapupunta. Hindi na, mahiya natin sabihin nyo. Tingnan mo, si Presidente Duterte. Mr. Samuel, sinabi yung Presidente, kung sabi ka daw bukas, oras alauna. Sabi mo kay Presidente kung may oras ako. Hindi nga. Presidente lang yun. Yung Presidente na may buhay, may kamatayan, may sakit, ahantong, may hanggan ang kanyang buhay. Paano kang nag-uutos, walang hanggang kanyang buhay. Walang pwedeng tumalo sa kanya. Everlasting Father ang sasabi, huwag mong kakalimutan yung araw na ito po'y araw na aking pong yung pag-aalaala at mapagtapos ko yung kaligtasan. Pagdating sa unang araw ay wala ka. Tapos sasabi mo, pupunta ako doon pag may oras. Kung lisensyado ng pumatay na ako hindi ka pwede pumatay. Kung hindi mamahalin. Ito siyempre na, ikaw maging license killer. Ito yung lisensya. Okay na yung wala pa yung mga miyembro, hindi naghiling ko sa Panginoon. Ano ba tingin nila ang the King of Kings, the Lord of Lords? Gumagana ang mga anghel sa taas. Dahil po nasa taas, gumagana sila. Sino man naman ang tao? Dapat kilalanin ng Diyos. We are from the dust, and unto dust thou art returned, saith the Lord. Mula sa labok nang galing kayo, at sa labok kayo rin babalik. Kaya, all the saints are in the hand of the Lord. Hawak tayo po ng Diyos, mga kapatid. Kaya, we cannot obtain revival without first putting first God in our life. Kaya, the angels fold their wings and His presence. The angel folds their wings and His presence. Yung angel, di ba may mga pakpak yan? I-fold po nila. Maagbungan, matatakpan ang kanilang mukha. They are telling to the Lord that we are not worthy unto Thee, O God. Anghel yan. Anghel na walang kasalanan na yan. Yung pakpak niya po, yung pakpak di pinagganyan, matakpan ang mukha. Pinapakita na we are not worthy. Ganun po kabanal ang Diyos. Kaharap po the King of Kings, ang makapangyarihan na Diyos. Ngayon, pagharap po ng mga angeles, nakalagay po yung wings. Pinapakita we are not deserved. Ang mga anghel ito, hindi pa nagkakasala ang mga anghel, nasa spirit na po ang mga yan. The two covered feet, and took liu, yung pong paa niya na kuberan po, nire-represent po yung reverence. We are not worthy to glorify Thy name, O God. Yung mukha. Nakuberan po yung paa. Reverence, pagre-respeto. Ganun po katindi pa lang paggalang po itong may tapat. Kaya ganun na lang ang pag-invite natin sa mga tao, mga kapatiran. Ganun na lang ang pag-invite natin sa kanila. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kanilang paglipad, ang kanilang pagtayo, at talikuran ng Diyos, ang represent po doon, ready to serve. Iniutos mo lang o Diyos, susundin ko. Kung kamatayan mo bilang anghel na yung lilikha, susundin ko. Kaya ready to serve. Kung ganun sana ang mga tao sa lupa, hindi mo nakikita ang Diyos. Pag humarap ka naman sa lambanan ng altar, lumuhod ka. Yung mga anghel sa takpan pa ang mukha para ipakita na we are not worthy. Hindi ako nararapat. Ako ay nilikha lamang. Basta tayo na tinubos ni Kristo. Pagpasalamat na tayo po ay tinubos. Kasi yung mga anghel sa taas, hindi mo tinubos yan. Tayo po ay tinubos ng Panginoon. Sa gusto ng Panginoon na tayo ay hindi mapunta sa apoy na impyerno. Ang pagmamahal na yan, kahit sa anong kasing pagmamahal sa lupa, hindi matumbasan ng tagalupa. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin na wala tayong, hindi natin nararapat na mahalin ng Diyos. Malayong malayo kay Diyos, pero ang Diyos pa rin bumaba para lamang sa atin. Pagdating sa paglilingkod, matagpong pa rin yung bibig na kung may oras. Hindi mo kilala ang Diyos.
hindi mo kilala. Okay? Kaya, readiness to serve. Ayun po ang paghanda. Pangalawang punto sa verse 5. Revival is a denomination. Revival is a denomination. Yung revival po is not to criticize or to accuse. Kaya sabi ng verse 5, who is me? Said the Lord. Who is me? Said his servant. Kaya yung pong denounce of our sin, denounce, yung pong pagkikriticize mo sa iyong sarili, pag-accuse mo sa iyong sarili dahil po sa kasalanan, present po tayo. Remember, sabi po ng Bible, ay maliwanag po na if all the sleeping walk will wake up, and all the lukewarm will fire up, all the dishonest folk will confess up, all the gambling folk will speak it up, all the discouraged folk will cheer up, all the depressed folk will look up, all the mad folk will make up, all the gossip will shut up, all the dry bones will shake up, all the true soldiers of Christ will stand up, and all the church members will pray us. We can have revival. That is a biblical saying, the Lord. There is a revival in the midst of the discouraged members. First of all, God should be our first place in our heart. Tandaan nyo, first place in our heart. Kaya, denouncing other sin is the problem. Denouncing of our sin is the problem. Tingnan nyo po. People who boast themselves have never really seen God. Yung mga taong mayayabang ay never nila pong makita yung presensya ng Diyos. Yung critical Christians have secret sin in their heart. Example, tingnan nyo mo. Example ha. Ito yung Diyos. Yeah. The more closer I have to the Lord, the more closer, kung paano ko mas malapitin sa Diyos. At ang Diyos, nauunawaan ako, naiintindihan ako. Kahit ako'y nagkakamali, nagkakasala, pinapatawad ako ang Diyos. Kasi the more closer ako sa Diyos, ang aming samahan ay ganito. Wala sa aking matagpuan ang criticism. Pag ito ang Diyos, yan, malapit na ako. Hindi ko rin pwedeng i-criticize yan. Hindi ko naintindihan at kukulang din sa akin. Ang mga lupa na nagkukulang, ang mga tao matigas ang ulo. Hindi rin ko pwedeng i-criticize sa mga yan. Dahil ang Diyos mismo sa akin na nagkakasama sa Diyos, hindi niya ako criticize. Kung binigyan pa ako encouragement, I never criticize others. Bakit? Ang Diyos kung malapit ka sa Diyos, never naturuan ka ang Diyos ang criticism. Maliwan ko yan sa Bible. Never naturuan ka ang Panginoon maging criticism. Nalain ng guyaw. Pero mayroon pa rin Kristiyano na galingan at naglay ka guyaw. Tapos pinatibiyag mo na, nagpatik ka. Sino kaya? Muna lang, ada tayo mo piya pala. Dakto di balay mo, tayo mansyaw. Dakto di balay ko nilahit mo na. Bakit? Unsaved ka, ako saved. Pinangakuan ako ng Diyos. Buhay na walang hingga. Pinangakuan pa ako ng Diyos sa mansyon eh. No, ako pa yung tao, biribirukan kung bakit ang tao laging hangat ng lumaki ang bahay, lumaki ang mga bagay nandito sa lupa. Akala mo hindi na mamamatay. We are just a journey. Nagbibiyahe lamang tayo. Ang lupa ay pansamantalang tirahan ng katawan. But this is not our journey, our destiny. Our destiny is in heaven. Kaya dito sa lupa, temporal lamang dito. We are just ilang video, sa Maynila, pumunta ka Maynila, di bagas ka Pangasinan, temporary lang dito, pero ang iyong destiny ay Manila. Ganon din po sa Panginoon. Pero ang mga tao sa lupa, nakalimutan nila ang pangalawang buhay. Magpasalamat tayo, may mga kapatid hindi nakaintindi. Hindi lang sa lupa inihanda, kundi kayamanan sa langit. Treasure in heaven. Ha? Kaya, yung mga Kristiyano, katulad po ni Ahab, kunana ni King Ahab, kini Elijah, art thou he that troubled Israel? Ikaw ba'y nagbibigay ka ng problema ng Israel? Sabi ni Ahab. Si Ahab nag-criticize. Kasi si Ahab na hari po, ay iniwanan niya ang totoong Diyos ng Israel. Sumama kay Balaam na isang revolto na Diyos-Diyusan.
ang ugali ni Ahab, lumayo sa Diyos na totoo, sumama sa hindi totoo na Diyos, marunong sa criticism. Ang anak ng Diyos, hindi dapat ganun. Pag tayo po ay anak ng Diyos, wala dapat yung criticism na ugali natin. Bakit? Ang mismo Diyos hindi ka kinikriticize. Sinasabihan ka, binibigyan ka ng instruction, pag nagkasala, papanuhin ka. Yun ang ng Diyos, ha? Bakit sa atin marunong tayo yung mga bagay na kay Satan? Challenge you in verse. Tanggalin natin yung mga bagay ayaw ng Diyos. Ahab had forsook God and followed Balaam. Ang kasalanan is a soul killer. Mumapatay ang kasalanan. Pero revival, recharging the spiritual relationship to the Lord. Recharging. Kung gusto mong ma-recharge, tumatag ng pananampalataya, give a chance that God will be put first in your life. If you do not do that, hindi ka pwedeng magkaroon ng revival. Kung ang una mo ay wealth in this world, wealth, kayamanan sa lupa, wala kang karapatan na ma-revive. Dapat sa'yo, hindi na ma-revive. Bakit? Ilang beses sinabi ng banal na kasulatan, ang daming mga pukpok dito sa pulpitong ito, na ang paglilingkod, hindi katalunan. Ang maging tapat, hindi katalunan. Pag ikaw umaawit, hindi katalunan. Ang lahat ng gagawin mo sa Diyos, hindi katalunan. Puro laki nagwawagi. There is always an exchange sa ating ginagawa. Bakit ayaw ba natin yung mga exchange na binibigay ng Diyos sa atin? Ang gusto lang natin kasi, yung ibinibigay ng Diyos, ayaw mong tanggapin. Ang gusto natin, yung ating pong gustong ways na pamamaraan sa buhay ng sanlibutan. Ayaw naman ng Diyos yan. Kaya I-challenge you in verse. Revival can only in our life. Unahin mo ang Diyos. Pangatlong utos. Isaiah 6, 7, and 8. Revival is a miraculous work of God. Miraculous work of God. Revival is a miraculous work of God. John the Baptist was a miraculous baby. Filled with the Spirit while he was in the mother's womb. Showed the victory. Tingnan mo. Jesus testified that he was the greatest. Ni mismong Jesus Christ sinabi niya, ang tungkol kay Jesus Christ, he is the greatest. Greatest. Okay? John the Baptist did no miracles, but John converted that Jesus used to start a Baptist church. Makinig po, ladies and gentlemen. Si John the Baptist po. Si John the Baptist, makinig. Mismo si Jesus Christ, pinupuri niyo si John. John is the greatest. Bakit siya ang greatest? Si God the Father ang nag-assign kin John na siya po ang magbabautismo sa only begotten Son. Sa dami naman ng tao, kung kabaitan ang basihan, si John naman hindi mabait. Marami pang mas mabait sa kanya. Kung ang karunungan ng basihan, si John naman hindi marunong. Kung kapubrihan ang pinag-usapan, hindi naman si John ang pinakapubri sa lupa. Ano ba yung basihan ng pagtingin natin kay John? Pag ang Diyos ang pumili, it is a privilege. Kaya mismo si Jesus na sinabi niya, he is the greatest prophet. Dahil nasa kanya po yung authority to baptize Jesus Christ in the river of Jordan. Kaya nung nagpakita si Jesus Christ sa ilog ng Jordan, dahil ginanap niya si John, dahil nasa kay John ang authority to baptize, ay maliwanag po na si John nagpakumbaba, hindi ako nararapat na parito upang bautismoan kita, kundi ikaw dapat magbautismo sa akin. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, anong sabi niya? Ikaw ang nararapat magbautismo sa akin, gawin mo ang pinag-utos ng Ama sa'yo. Dahil si God the Father mismo ang nagplano, ikaw John, baptize my only begotten Son. Kaya tumupad po si John, binautismo na si Jesus Christ in the river of Jordan. Maliwanag po yan. Kaya yung baptism, revival is a miraculous work of God. Miraculous po. Milagro lamang po, hindi po naayon po sa ating merit o ating kagagawan upang magkaroon tayo ng authority. It is by God's alone. John the Baptist did no miracles. Wala pong ginawang milagro si John the Baptist. Pero sa kanyang pangangaral na si Jesus Christ, the only begotten, is the only way going to heaven, maraming tumanggap. Iyon po ay sapat sa kanya. And God bless John the Baptist. Maliwanag po yun. The greatest miracle is to get a lost soul saved. It
me na ayon po sa Isaiah, Isaiah is a winner. Hindi makinig po. The greatest miracle is to get unsaved souls to be saved. That is the greatest miracle pagdating po sa milagro. The greatest. John the Baptist is the greatest pagdating po yung pagpili, ang pagganap na po na siya pang magbautismo sa only begotten Son. Meron ba sa Isaiah, sa lahat ng Old Testament, may karapatan bautismohan si John? Wala po. It is only John. Okay? Kaya kung sasabihin nila, sino si Jesus Christ ngayon? Katoliko? Hindi po. Baptist. John the Baptist, baptized. Saan ba nanggaling ang Baptist? Ang Baptist po, walang apelyido si John. God put the name Baptist to John. Kasi kung tutusin nung unang panahon, wala pong apelyido ng tao. Ang kanyang tatay po si Zacarias, isang pari ng Galilee. Pari po yun, ang pari. Mabait na pari, hindi katulad yung pari yan. Pari yun na mabait. Pero bakit hindi niya binautismuhan si Jesus Christ noong nasa Galilee si Isaiah? Kundi hinanap niya pa rin si John nasa Jordan na isang araw ang hiking, isang araw ng lakad. Kasi nasa kay John ang authority. Kaya tayo mga Baptist, hindi po isang sekta, kundi tayo po yung mga Baptist i-proclaimer. We are proclaimer. We proclaim the message of repentance. We proclaim Jesus Christ, the only way going to heaven. We proclaim that Jesus Christ, the only begotten Son. We proclaim that the Father and God the Son is the same. We are proclaimer. We are just carrying the message to the people, and the people should believe. Pero mga tao, matigas pa rin ang ulo. Dahil sa kanilang profession, hindi nila alam. Kaya nga, ang mga Kristiyano na anak ng Diyos dapat matuto, yung pong paglapit sa Diyos, yung pong pagtibay ng pananampalataya, never na gamitin natin yung karakter ng sanlibutan, yung ugali ng lupa. Mayroon pa rin tayong ugali ng lupa. Hindi natin kasi isurrender ang ating buhay bilang anak ng Diyos. Maraming Kristiyano pa rin na unsurrendered life. Magkwel lang ako, may oras, magkwel lang ako na, hindi pwede na. Mag-asil lang kung may oras, mag-aaral kung may oras, bakit sino ka sa harapan ng Panginoon? Hindi tayo napunta dito para ikaw ay maglingkod sa akin. Paglingkod ka, ay sino dito? Napunta tayo dito because of Him! Yun naman ang reason eh. Kung bakit ka out, because of Him. Kung bakit ka magpupuri sa Diyos, magbasa ng Bible, because of Him! Hindi naman dahil sa kahit sinong tao dito, wala na hindi naman yung reason eh. Kaya never naman galing sa ating bibig, may oras, saka ako pupunta, shame on us. Bakit? Kung ang Diyos ay banal, dapat respeto natin ang Diyos na banal sa ating buhay. Hindi tayo rumirespeto sa Diyos pag tayo banal. Hindi po. Sa panahon ng trials, sa panahon may problema ka, respetuhin mo ang Diyos na banal. Dahil ayaw mo at gusto may problema ka wala, na knock-out na spiritually, physically, banal pa rin ang Diyos. Kaya naman hindi nagbabago ang kanyang kabanalan. Ang gusto na ng Diyos, Diyos pa rin ang kilalanin mo pagdating ng troubles. Diyos pa rin ang kilalanin mo kung may problema ka. Bakit? Hindi nagbabago. Dapat ng Kristiyano sundan ng palabas. May problema ka, matuto ka pa rin gumanan sa Diyos. Hindi yun. Akala ko mayroong Diyos, faithful naman ako. Bakit ganitong ginawa ko sa akin? Bakit? Ay, kukunin niya ang buhay natin kahit anong oras, wala tayong plano. Umihirap lang tayong buhay. Umihirap tayong oras. Umihirap tayo lahat. Nalilikha ng Diyos. Hiram lamang lahat yan. Wala kang karapan sabihin, ay, ano yun ako? Magpag mo ako ulit. Amen? Panahon na maliit. Si Satan, alam niya maliit ang kanyang panahon. Kaya si Satan nagtatrabaho 24 oras to destroy the ministry of God. Pinakawalan niya po yung mga anti-Christ, yung mga false apostles, false preachers, false ministers, false church, false Bible. Pinakawalan na ni Satan. Kaya maraming katanong, sino ang totoong relihiyon? Sino ang totoong relihiyon? Mali ka, ang tanong mo dapat, alin ang totoo, nangangaral tama? Read your Bible. Search the Scriptures. Nung nangaral si John, this is the only begotten Son that created him. Ito ang only begotten Son ng Panginoon na tagapagligtas ng sanlibutan. Yun ang pinangaral niya. Mag-repent kayo. Nung nangaral mga apostoles, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Nandito ang tagapagligtas. Nung nangaral si Jesus Christ, magsisi kayo. Ako ang tagapagligtas. At ako sa maling doktrina yan. Sige ba? Meron ba may ibang doktrina maliban dyan? Kung meron pa ibang doktrina maliban sa tinuro ng mga apostoles, itinuro ang unang nangangaral. That's another gospel. Beyond the gospel.
Kaya ang mga ladies na sinisigawan ng kanilang mister, that's another gospel. Saan mo nakuha yan sa Bible yan? Wala. That's another gospel. Don't ever allow yourself, ladies, to be used by Satan by using another gospel. Sinisigawan mo si mister, ba? Tinuka mo sisigaw-sigaw sa mister mo, isabi ko ng Panginoon eh, ang asawa mo lalaki, ay ito po ang aking nilagay sa iyo na siya ang head ng family. Nagkamali lang, sinigawan. Bakit? Kung malapit ka sa iyo, never magkaroon ka ng criticism. Amen? Mga ladies eh, walang kakundangan, walang tama. Pero hintayin mo ang pagod. Kung wala ngayon, sa anak. Kung wala sa anak, basta sa iyong pumibig. Kung natin hintayin na naman. Sabi po ng Bible, if you obey my words, I will bless you. Maliwanag po na. Wala nang katanungan pag mag-obey ka. Just humble yourself, isurrender mo ang pride, isurrender mo mayroon tayo. God will bless our family. Amen? Kaya i-challenge yung verse ang bisita. Makasabi ko bakit ganyan ang pastor? Hindi, sinasabi ko lang what the Bible say. Kasi pag hindi natin sasabihin lang dito, ako naman ang susay ng Panginoon. Ako ang si Sante ng Panginoon. Ang Bible, maliwanag ng Bible. Hindi na pwede hindi natin pag-aralan niya. Kaya, kayo po mga members, dapat ang mayroon tayo dito, give first place the Lord in your life. There is revival. Closer to God, never to criticize others because God, pag linapitan mo ang Diyos, matatagapan ng palataya mo, mas takutin ka sa Diyos. Hindi ka mag-criticize. Bakit? Kasi ang Diyos mismo hindi ka kinikriticize na nagpapatawad at pasalamatan, oras-oras, minuto-minuto, segundo-segundo. Ang Diyos pinapatawad po tayo. Pag ikaw naman hindi ka marunong magpatawad, ano ka? Ang Diyos na makapangyarihan, magpapatawad, ikaw pa kaya? Hindi ka. Saan ka nakakuha ng kanyang doktrina? There's another gospel at Antichrist. Pag mo pag-gamit yung bibig na, lumayas ka! Hiwalay na tayo. Umalis ka! Ito'y gamit pa! Ganyan mga misis. Si demonyo humihiram niya. Tapos sumali ka sa baptist. Anong church ka, kumare? Baptist po. Ay, ganun ba ang mga baptist? Kasi narinig ka. Sabi mo na, El Shaddai ako doon na lang. Ha? Nakakaya ka sa may El Shaddai. May mga El Shaddai mo ba? Tapos may mga Jesus Christ. Pero sa bahay, siguro, ang lakas-lakas ang sigawan dyan. Ha? Ay, nakakaya ka. Eh, ang mga anghel nga eh, lumuhod lang sa iyo siya, nahihiya na, wala pang kasalanan yung anghel. Tinakpan ang mukha. To show respect, na he is not worthy to glorify him. Ang kanyang tinakpan. Ganun dapat ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos, magbigay din sa atin ng pagganap o paggawa ang mga bagay na gusto ng Diyos. It is only by grace that God will solve the problem, our problem. Amen? Kaya I challenge you, members. Dahil itong mga misis. Magpasalamat kayo, mga mister nyo, hindi magiging, pag nakarinig ng ganyan, malitang panampalat, kumagana ng ano, nakikita yun sa balita. Mister, tinaga si misis. Bakit? Bungayera. Yung, paano yun sa TV yan? Oh, ang mahirap, di ako mayroong baptist sa ganyan. Ha? Si Brother Robinson, tinaga. Sinong tinaga? Yung daga. Oh, ayan. Maganda kung yung daga, tinaga. Kung tao, mahirap yung mga kapatid. Remalo, tinaga. Sino? Mahirap yung ganyan. Ha? Kaya nga, kung minsan tayong ginagamit ng kaaway, mga misis. Dapat ang mga misis, goal. Meron ba kami goal? Ano yung goal? Yung binigyan goal. Ang alam ko, ganyan. Ay, pwede. If you want that the Lord will use you, kaya nga, malapitin tayo sa Diyos, tatanggalin ng Diyos yung ugali natin na ayaw ng Diyos. Amen, ladies? Amen. Mag-is pa yung mga ladies, so amen, hindi. Dito nga, amen, ladies? Amen. Ladies? Amen. Sa mga bisitas ko namin, ganoon kami dito eh. Lahat po tayo, magsitayo tayo, manalain, nagilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa paalala mo sa amin. Ang biblical revival o Diyos.